This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo ng programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me. At ako naman po si DJ Rock at excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Me. Yes, binabati po muna namin ang lahat na nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, like, and share, ay pakisubscribe, like at share na po. At kung meron din po kayong kwentong pagbabago na gusto pong i-share sa amin, ay mag-text or tumawag lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Yes, muli binabati po natin ang ating pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, hindi po papahuli ang ating pong mga bahay. Sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po yung ating pong mga tsuper na driver na nagmamaneho sa mga oras na ito at nakikinig sa 89.1 FM. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa amin dito. Kung ano man po ang inyong ginagawa, nagluluto, naglalaban, naglilinis, kumakain, bilang isang pamilya, wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyong pong pinapakinggan dahil talagang for sure ay makaka-relate na naman po kayo sa panibagong kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. DJ Me. Yes, at bago po yan ay magpo-promote po muna ako ng ating librong pinamimigay. Meron po tayo ditong librong lagpaspas sa kanya ng imahinasyon. Meron din pong health and wellness. Meron din po tayong pag-asa. Meron din pong huling pag-asa, 10 Commandments at Explore Book. Ito po ay libre lang para sa inyo. Mag-comment or mag-text lamang po or tumawag po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Libre po yan para sa inyo. At bati tayo, DJ Rock! Yes, unahin ko na dito ang ating mga nagko-comment. Ayan, sabi niya pa-shout out po, watching from Australia. Aba, umabot tayo sa Australia. Hello! Si Sir Dennis Kit Mabulak, hello po. At also watching from Tondo, Manila, si Sir Joel Hugami. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Ikaw naman, DJ Me. Yes, binabati natin ang ating masugid na taga-subaybay, R. Christian Roda. Good evening and hello, TikTok host with DJ Mary Me and DJ Rock. Yes, good evening po sa'yo. Gayon din po kay Ma'am Tess Banta Salonga. Good evening daw po sa atin. Ganon din po kay Kapagla Umweng. Good evening everyone mga kapatid. Ganon din po kay Sister Jeneline Vitug. Good evening po sa atin. At meron pa din. Yes. At good evening din daw. Ayan, watching from SSD. Ayan, si Hope Dan de la Cruz. Kasama lang namin to kanina. And of course, yung kanyang kasama kanina si Joseph. Hello din po. Magandang gabi. Shout out dyan. At kay Ma'am Girly Manuel Samson from Makati. Hello po sa mga taga Makati. At from Paranaque, ayan, si Sister Glory Vic Lansang Gonzales. Hello po sa mga Gonzales at Malio family. Hello. And of course, yung aking tatay at nanay sa Ormoc, ayan, si Papa Rogelio at si Mama Christina. Hello po, magandang gabi po. Sige po, sabihin nyo lamang po kung taga saan kayo at kung saan kayo nakikinig at nanonood ngayon, kung para ma-shoutout po namin kayo at mabati po namin kayo. Aba, meron pa, isa sito sabi niya, good evening DJ Rax, nice to see you sa LHC last time from Tubuan SDA Church. Oh, Asuncion family. Hello po sa inyo, magandang gabi po Ma'am Emily Asuncion. Ayan, sige po.
Sabihin niyo lang po yung kung taga saan Meron kayo pa. para ma-shoutout po namin kayo. Sige, Ayan. DJ Me. Sister AJ Rocha, hello po sa magandang idol, Mary Angel. Wow. Wow, ikaw ang idol ko. Ayan, hello po sa iyo. Ayan, sige. Kung may mga greetings po kayo, may mga anniversaries, birthday, mag-comment lamang po kayo dyan sa ating comment section para mabati din po namin kayo. So ngayon, DJ Me, simulan na natin. Sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi? Sa palay ko, DJ Rock, yung guest natin ngayon ay talagang sikat eh, kasi ang daming nagko-comment eh. Oo nga. Oo, Totoo. kilala to. Ang atin, sige na, wag na natin patagalin. Ang atin pong guest ngayong gabi ay syempre ang ating kaibigan na maganda at super bait. Walang iba kundi si Sister Des Liege. Hello, Sister Des. Hello po. Hello, Ate Des. Good evening. Ate Des. Good evening Bati ka po. muna, Ate Des. Ayan, so binabati ko po yung mga taga Masinop Church, yung mga friends po namin dyan na nasa labas lang ng studio. Okay, pala naman. Ayan, akin din po binabati yung mga taga-pakinig at taga-panood po sa ating po mga live social media accounts. Yes. Siyempre gusto kang makilala ng ating mga ka-TikTok at Des, no? Baka pwedeng magbigay ka ng short background about yourself, single, married, anong pinagkakaabalahan mo, ano yung mga ginagawa mo sa ngayon. Sige. So, yan po. Ako po ay single and ako din po ay government employee sa ngayon po and serving as a clerk po sa amin pong iglesia. Ilang years ka nang nag-work? Graduate po ako 2015. So, parang 11, ilan taon na yun? 11 years. 11 years. 2015. Oh, and single pa. Yes. Tama po ba? Oh, nako sa mga nakikinig sa atin Yan. ngayon. Sa mga single din Kasi dyan. kadalasan, di ba, DJ Me, puro mga married yung nagiging guest natin. Ngayon, single naman yung ating guest. So, sa family mo, baka gusto mong batiin din sila, yung family mo. Yan. Hindi ko po sure kung nanonood po sila ngayon. Pero binabati ko po ang sila mama at papa. Yan. Nasa TV na po. Ayan. Hello po, Taga hello saan sa ka inyo. talaga? Tondo Ate po. Des? Ano ang iyong province o lugar? Mindoro po. Occidental Mindoro. Mindoro. Yes. Matagal ka na bang umuwi matagal ka na bang nakauwi? O yung last na uwi mo? Ano po hindi po ako doon pinanganak. Dito na po sa Manila ako pinanganak. So, ilang beses laking lang din Manila po talaga. ako. Yes. Ilang beses lang po ako nakapunta ng Mindoro. Ayan. So Oh, talaga, I see. tapos ngayon taga-Tondo ka. Yes po. So regards po sa lahat ng mga batang Tondo. Yun. Ayan. Sa mga taga-Tondo dyan. Hello Sige, po. DJ Me. Ayan, sisimulan na natin. Simulan natin. Ate Des. Ayan, Ate Des. Sino ka ba nung hindi mo pa nakikilala si Kristo? Ayan. So, ako po ay born and raised sa Adventist family. Although yung aking pong parents ay hindi po mga Adventist. Pero kasi po ay lumaki po ako na kasama po namin sila lola at lolo and sinasama po kami sa church. Yan. So, ako po ay lumaki na nagsisimba sa church and yung Adventist beliefs po talaga ay akin na pong naipamuhay mula pa lang po nung ako po ay bata pa. So, yun po. Pero kumusta naman yung life mo that time? Like, bilang isang lumaki ka sa isang Christian family o sa Adventist family. Pero ngayon kasi sa generation natin, 'di ba, parang napakalakas ng influence. Pero ikaw growing up sa isang Christian family, kumusta yung life mo? Ano po kasi, siguro po matuturing ko yung sarili ko na, hindi naman sa pagbubuhat po ng bangko, pero parang matuturing ko yung sarili ko po na good kid growing up. Kasi, lagi lang, ang ano ko nga po nun, church, school, and bahay. So, wala po kong friends na hindi po ko nakikipaglaro sa kapitbahay. Although, hindi naman po masama yun, pero, yun, so, naglagi na sa church, and sa school, nakikipagsabayan naman, okay naman po sa school. Never nagtry na mag-cutting or magtry magbisyo, hindi nagmumura. So, parang, good kid in the sense na hindi mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa ng iba. Pero, masasabi ko po na kahit na masasabi siyang good kid, pero alam ko po sa sarili ko na walang experience or walang relationship sa Panginoon. Although, laging umaattend sa church, Adventist, alam yung katotohanan, pero wala pong deep na relationship sa ating pong Panginoon.
Pero- Akala ko nung DJ Mino, kapag pinanganak ka sa isang Adventist family or Christian family, ay, mabait talaga to. Ay, sabi mo talaga, mabait, malapit to sa Diyos, may relasyon sa Panginoon. Parang andun na lahat, pero nanggaling din sa kanya. At sa mga previous guests natin na marami, parang pare-pareho sila na sinasabi na kahit lumaki sila sa isang Christian family, pero wala silang malalim na relasyon sa Panginoon, pwede pala yun talaga, DJ Mino. Oo, pwede yun. Kaya lang gusto kong tanongin si Ate Des kung ano ba yung motivation niya or ano yung, bakit ka nananatiling mabait? Sabi mo nga, good kid ka, di ba? Sa dami ng impluensya, lalo na sa Tondo. Paano mo nagagawa na maging mabait? Ayan. Siguro po dahil 'di ba nabanggit ko nga po na hindi po Adventist yung aking pong parents and si Papa po kasi siya mabisyo siya. So parang lumalaki po ko na nakita ko po yung hindi magandang dulot ng bisyo sa pamilya po namin. So ako po as much as possible, very selective po ako sa pagpili ng mga kaibigan. Hindi po ako pumipili. Siguro hindi siya magandang trait na namimili ka kasi lahat naman yan parang lahat naman ay may potential at lahat naman ay mahal ng Panginoon. So, pero yun po kasi yung aking yun ang aking sa sarili ko nung lumalaki po ako. So, yun nga, very selective ako and siguro ang isang naging motivation ko po bakit parang niiwasan ko yung mga bagay po na yun. Kasi nga po, na-experience ko siya first hand sa aming family, yung hindi magandang effect kapag ginawa mo yung mga bagay na ito, na nag-try ka magbisyo, nag-try ka na sumama sa mga kaibigan na hindi magiging magandang influence sa'yo. And at the same time po, dahil nga po, lumaki po ako sa isang Adventist family or yung aking po mga grandparents ay Adventist po sila. So, every morning, every night, nag-worship po kami. Parang naging pattern na parang ginagawa ko yung mga bagay na to, nagsisimba ako or nag-i-involve ako sa church. Dahil para sa akin, yun na yung easiest thing to do. And doon ako komportable. And yun, dahil nga, siguro introvert din in a way. Ayaw mo lumabas dun sa comfort zone mo. And alam mo na parang, yun na yung safety net mo yun. So, hindi ka na aalis doon. Kaya po siguro, yun yung motivation ko na mag-stay doon sa kalagayan na yun. Alam mo, DJ Rock, may naalala ko. May isang pamilya na yung tatay niya ay babaero. Tapos nga, namumroblema yung magkakapatid. Tapos ito, sabi ng tatay niya, okay lang, ako na ang sasalo ng mga pagsubok para hindi nyo nagagawin. Lumaki kayong mabait. Para ako na yung example. Wow! Sabi ko, ikaw na yung example. Pero narinig ko si Ate Des, sabi ko, oo nga, no? Yung syempre, palagay ko si Ate Des matalino to eh. Kasi nakikita niya, ba't ko pa gagawin, alam ko nang mali. Di ba, no? Hindi siya nag-go with the flow, kumbaga. Oo, yung iba kailangan pa ma-experience bago matuto eh, di ba? Pero siya, may nakita na siyang experiences na hindi maganda, natuto na agad siya. Wow. Sa mga bagay na yun, Ate Des, ano yung isang bagay na hindi mo makakalimutan growing up or during those time ng life mo? Nung hindi pa ganun ka, lalim yung relasyon mo sa Panginoon? Siguro po yung grandparents ko, sobrang laking part po sila ng faith ko po personally. And alam ko po sa mga kapatid ko rin po, malaking part po sila sa faith or sa journey po nila. So, yung grandparents ko po kasi ay hindi naman masyadong strict, pero sobrang nakita ko po talaga sa buhay nila na mahal nila yung Panginoon. Si lola ko po talaga noon na kabisado niya lahat ng S-Day hymnas hanggang sa nangihina na siya. Kahit hindi siya makatayo, pero nag-worship siya sa Panginoon every morning, every night nag-worship talaga siya. So, parang naging inspiration ko po si lola noon and si lolo na gusto ko ring mamuhay or dumating ako sa point na yun ng life ko na walang ibang importante na sa akin kundi yung makapag-serve sa Panginoon, yung makapag-communicate sa Kanya, yung mag-worship sa Kanya. So, yun po. Malaking bagay po talaga na meron sa family na yung alam niyo po yun, yung parang nagiging provider ng spiritual food sa family. Yes. Amen. Ang ganda nun, DJ Mino. For sure, may mga nakikinig sa atin ngayon na lumaki sa isang Adventist family, sa isang Christian family. And malaking
kumbaga malaking impluwensya talaga kung yung magulang o yung Yes. yung lolo, lola ay nakikita ng mga apo at ng mga anak na faithful ka talaga sa Panginoon. Kasi akala mo wala lang silang pakialam, pero yung pala, imagine mo, naaalala pa ni Ate Des yung ganung experience, di ba? Yung prayer ng kanyang lola at that very young age. So, ibig sabihin pala, bilang magulang, napaka-importante po na nakikitaan tayo na lumalago yung ating spiritual dahil yan po yung may papamana natin sa mga anak natin na hindi man natin nakikita sa ngayon yung epekto, pero balang araw, kagaya ni Ate Des, is na-appreciate pala niya yung ganoon. Pero kung tayo ng mga magulang hindi nakikita yung ganoon, so what do we expect na magiging bunga din nung mga anak? Kaya, thank you Ate Des no, for sharing that. Nako, DJ Me, simula pa lang tayo, pero bumabaha na yung ating Oo comment nga eh. section. Pero puputulin lang muna natin ng konti at ating muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manuwagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Manawagan, kay Jesus lumapit, ikaw ay diringgin.
Time check, it's 8:22 p.m. Atid sa atin ng Philippine Standard Time. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, DJ Rat. At ako pa rin po, si DJ Mary Me. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe, like and share, pakisubscribe na po, like at share. At kung meron din po kayong mga shoutout, pakicomment lang po dyan sa ating comment section. At kung meron din po kayong kwento ng pagbabago na gusto nyo pong i-share sa amin, ay tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Yes, DJ Mi, dahil bumabaha ang Yes. ating comment section, damihan na natin at bilisan natin ang greetings natin ngayon, no? Unahin ko na si Ma'am Gemma Sadyasa, hello po. At sabi ni Ma'am Girlie Samson, buong Masinop Church din po are watching. Wow, hello po sa mga taga Masinop Church. At si Sir Jose Carting Canilla, sabi niya, good evening, dalawang maganda from Taguig ABC Church. Yes, hello at gwapo din kayo. Yeah. And also, pa-shout out din daw kay Sir AJ Rocha, R&D, ayan, from Oriental Mindoro. Hello po sa mga taga-Oriental Mindoro. DJ Mi. Syempre, shoutout po natin si Tok Neneng Nyaw. Shoutout sa iyo sa magandang ito. Yeah, kay Lovely Hukamis, shoutout sa inyo. At ang mga nasa studio po, ang mga magagandang dilag, Love, Joy, Tok Neneng, Kimberly, hello po sa inyo. Ganon din po kay Sir Boyet Lagrosa, good evening po. Ang sabi po niya, good evening po mga kapatid from San Lorenzo SDA Church. Manghihingi po kami ng Explore book, 10 pieces. Salamat po. Ay, sure. Yan. Message Sino pa? lang po kayo dyan sa ating messenger. Meron pa, Raya Perucho. Good evening everyone is watching you from Lawag City SDA Church. Hello po. Yes, hello po kay Sir Julito Amo. Good evening po sa inyong lahat. God bless din po. At kay Ma'am Meme Gaspar Lotilia, sabi niya, shout out po sa Gaspar family, Hello. Durias family, and Pestanya family sa Mambuzaw Capiz. Hello po Hello sa po inyo. sa inyo At dyan. sabi po ni Sister Glory Vic Omaliao, good evening everyone. Ayan, good evening din po sa Gonzales at Omaliao family. Maapaw DJ yung Mi, meron heart. pa dyan. Maapaw yung heart tsaka Lai. Grabe, Oo Ate Des. nga. Elijah. Elijah Refones, magandang gabi po sa inyo. Ma'am Mary Me and Ma'am Rocky, also po sa guest with Ma'am Des. Ganun po ng Area 4 from Makati. Hello. Yes, kay Ma'am Leonida Aguilar, amen. At pa-shoutout din na po kay Rhea Villanueva Quinto. Hello po. At kay Ma'am Liza Mabasa. Ayan. Ayan, Sige ganun po. din po DJ, kay... may nakita ka pa dyan? Yes, kay Brother German Marasigan, good evening po. At kay Brother Dennis Kit Mabulak, pakibati po ng advance happy birthday si Ellen Minel Rimandiman. Happy Ayan, birthday! happy birthday. Sige, DJ Me, proceed na tayo sa ating Yes. kwentuhan with Ate Des. Ate Des, andyan ka pa ba? Yes. Ayun. Ayan, Ate punta Des. na tayo sa exciting part. So, paano mo nakilala si Kristo? Paano mas naging malalim yung relationship mo? Or should I say, ano yung naging turning point ng life mo? Yung Panginoon po kasi sobrang siya mabuti po talaga yung Panginoon. No? Kagaya ng nakwento ko po kanina, wala akong personal na relationship, pero looking back, may maraming instances sa buhay ko po na maraming beses nag-try yung Panginoon na magkaroon ng relationship sa akin. And hindi po siya tumitigil. Siguro, marami rin pong instances or marami rin na pagkakataon na ni-reach out ako ng Panginoon. Siguro yung pinaka-turning point ko po ay nung 2018 po. Nung 2018 po kasi hindi, siguro mag-start po tayo ng 2015. Ayan. Sige. Noong 2015 po ay namatay po kasi ang aking pong kapatid ng 2015. So, ito po ay very heartbreaking po sa aming pong family and talagang nagbago po talaga yung life namin as a family. And ako din po ako po kasi ay sumunod, magkasunuran po kasi kami. So, very close po talaga kami ng kapatid ko. And, yun nga po, fast forward 2018, ako po ay nagpa-full medical check-up. At, meron pong findings noon na merong something sa abdominal ko na malaking mass. So, malaking bukol siya. And, so, ako bilang matigas yung ulo, matigas ang ulo ko that time siguro dahil din sa takot, dahil nga sa mga past experiences na nangyari sa family namin, hindi po ako nag-follow up. So, hindi po ako nagpa-follow up check-up sa doctor, di po ako nagpatingin. Then,
after a year, 2019, sinabihan ako ng doktor na kailangan kong magkaroon ng major operation. So, ako po ay sobrang na-heartbreak po talaga that time. Pero, alam ko rin po sa sarili ko, syempre, isang buong taon po na yon, may mga changes sa katawan ko na nare-recognize ko, ay, may mali. May something wrong sa katawan ko. And, alam ko na yung findings ng 2018, may kinalaman siya sa mga nararamdaman ko throughout the year na yon. So, pero that year din po, 2018 to 2019, parang doon din po ako talaga kinausap ng Panginoon eh. And siguro po yung pinaka-encounter ko po nun, hindi ko alam kung paano i-explain, pero sa Psalm 73, kung kilala niyo po si Asaph po ay isa sa mga author then or songwriter sa Psalms. At siya po ay song leader, siya ay galing sa Levites, sa mga Levites. So, si Asaph po sa Psalm 73 ay, sabi niya po doon ay para siyang nababackslide na. Siya po ay pinanghihinaan ng loob, siya ay, sabi po ng mga Bible scholars, siya ay may sakit that time. So, to cut the long story short, sobrang nakaka-relate po ko sa story ni Asaph and doon po ko ni-reach out ng Panginoon sa story po ng Asaph. Kasi, sobrang relatable kasi ito po si Asaph that time sa Psalm 73. Nagda-doubt po siya, sabi niya po doon, bakit yung mga hindi nakakilala sa Panginoon, bakit yung mga taong hindi sumusunod sa Kanya ay parang komportable sila ay mayayaman, sila ay healthy, pero bakit ako na naglilingkod ako sa Panginoon, bakit ako nakakaranas ng mga paghihirap na to? So doon po sa part na yun, ako po ay nakarelate kay Asaph, pero buti na lang po, si Asaph po ay hindi po nag-stop sa pagda-doubt niya, and ako, hindi ay hinayaan ng Panginoon na mag-stop ako sa pagbabasa ng Psalm 73. Kasi doon sa dulo po ng Psalm 73, sabi po doon, Asaph, when he entered the sanctuary, na-experience niya po yung Panginoon. And doon niya po na-realize kung gaano siya kamahal ng Panginoon. At doon niya rin po na-realize na etong lahat ng paghihirap niya na na-experience niya ay temporary lang. And lahat ng ito ay magkakaroon ng end pagdating ng ating Panginoon. So, yun po yung naging comfort ko that time. Doon po ako kinausap ng Panginoon na sa mga times na ako po ay nahihirapan or ako po ay nagda-doubt dahil sa na-experience ko nung sa 2018, 2019 na yun, naniniwala po ko na doon po ko kinausap ng Panginoon at doon ko po siya personally na na-encounter. Kasi po, di pa po nabanggit ko na parang wala akong relationship sa Panginoon. Pero, nagtatanong po ko, Lord, anong testimony ko? Anong kukwento ko? Anong testimony meron ako? And, sabi nga, be careful what you wish for. And, doon po talaga doon po siguro sinagot ng Panginoon yung panalangin ko at pinakilala niya po kung gaano siya ka-powerful, ka-mighty sa buhay ko. So, yun po. Ang haba ng kwento. Sorry. So yun doon, Ate Des, like yung naoperahan ka, okay lang ba ma-share, like, gano'ng kalaki yung naoperahan sa'yo o yung tinanggal na bukol? Kasi it almost 1 year. Yes po. So, nung 2018 po, nasa 10 centimeter po siya. 10 or 9. So, pagdating po ng 2019, siya po ay nasa 19 centimeter na po siya. Wow. So, ano po yan? Sa ovary po yun siya. So, nung inoperahan po ako, siguro yung cut sa akin ay lagpas isang dangkal. Parang ganun. I see. Pero ngayon, kumusta ka, Ate Des? Like your health, your physical health? Okay naman po. Ako po parang naging passionate ko or naging advocate ko na lagi magpapa-check up talaga. So, every year, nagpapa-check up po ko. Lahat ng pwedeng ipa-check up. Nagpapa-blood chem, ultrasound, lahat ng pwedeng gawin para masigurado na healthy and fit. Ganun. Wow, grabe. Di Jamie? Bale, Ate Des, nung 2015, di ba nabanggit mo na namatay yung kapatid mo? Opo. So that time, 2015 to 2018, hindi mo pa masasabing may relasyon ka sa Panginoon that time? Wala ka pang sakit nun eh. Opo. Siguro, kaya ko po din po binanggit yung 2015 kasi that time po, nung namatay po yung kapatid ko, parang nagkaroon po ko ng span of time na hindi ako nagpe-pray, hindi ko kinakausap yung Panginoon. Alam niyo po yung parang nagtatampo ka sa kaibigan mo na, bakit hinayaan mo mangyari yan? Parang ganyan. Tapos doon ko po na-realize na, bakit ako ganito? Parang ganyan. Ibig sabihin po pala, doon ko po na-realize na, wala akong relationship sa Panginoon. And
sobrang galing lang din po ng Panginoon kasi right there and then, parang alam ko, naalala ko po ng one Sabbath po yun na na-realize ko po yun. Tapos, right there and then, sinave ako ng Panginoon. Marami akong inatenan na Bible studies, marami akong inatenan na mga seminars, na mga, yung, alam niyo po yung, nagkaroon po ko ng desire na magbasa ng mga sulat ni Ellen White, ng Bible na dati, parang ko siyang pampatulog. So, parang nagkaroon po talaga ng desire sa puso ko na makilala ko po yung Panginoon na, di ba po, nung namatay yung kapatid ko, excited ako sa heaven kasi makikita ko siya. Pero, as time goes by, hindi lang ako excited kasi makikita ko yung kapatid ko. Excited ako kasi makikita ko si Jesus. Parang yun yung naging motivation ko sa lahat ng mga pag-aaral ko after that po. Parang Grabe, DJ no? Rock, parang ano no, yung kahit sabihin mo na lumaki ka sa Christian family, nagbabasa ka ng Bible or nagpe-pray ka, nagmi-ministry ka, hindi mo pa rin talaga masasabi, no? Kung talagang may relasyon ka sa Panginoon. Maliban na talagang ma-experience mo yung ano, no? Totoo po. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid at mga taga-subaybay, mag-ingat tayo na akala natin may relasyon tayo sa Panginoon kasi nagmi-ministry naman ako, tumutulong ako, 'di ba? Nagdo-donate ako, ganyan, nagpe-pray Nagtatides ako. Ayan, nagtatides. So akala mo may relasyon ka na, yun pala wala pala. Yeah, hindi pala enough yung magsimba ka at mag-tithes ka, mag-offerings ka. Hindi mo pala masasabi na may relasyon ka talaga sa Panginoon. And, naku, wag nyo na hintayin magkasakit kayo, may mangyari pa sa inyo bago nyo ma-realize na may kailangan ko pala talaga makipagrelasyon sa Panginoon sa mga nakikinig sa atin ngayon. Ate Des, no, gusto lang din namin malaman, after those experiences, ano yung ginawa ng Panginoon na pagbabago sa buhay mo so far? Siguro po masasabi ko ay mas naging appreciative po ako and grateful talaga even sa mga maliliit na bagay. And sobrang ikli ng buhay, 'di ba? Parang gusto ko po ang kinumit ko po nun sa Panginoon na na lahat kumbaga gamitin niya ako in any way possible para sa ikag-glorify niya. And naalala ko po nung ako po ay nagpa-process kami ng mga laboratories, punta kami sa mga clinic, sa mga hospital. Ang panalangin ko, Lord, sana hindi siya, kasi parang naging borderline cancer siya, or borderline malignant yung mass sa akin. So, lagi ko nagpe-pray, Lord, sana hindi siya cancer. Lord, sana ganito, ganyan. Kasi yung kinamatay po ng kapatid ko ay cancer. So, meron na po talagang fear sa akin. Noong 2018, kaya nung hindi ako nagpa-check up, nagpa-follow up check up. Kasi may fear na sa akin na, baka Lord, mamaya, cancer to, ganyan. So, ang prayer ko po nun, Lord, sana hindi siya cancer. Pero, nung nakahiga na po ko sa operating table, parang nagkaroon po ng peace sa heart ko na, Lord, okay lang kahit anong result. Basta i-prepare mo yung heart ko, ganyan. So, yun po talaga yung about, yung surrender sa Panginoon. Yun tinuro po talaga sa akin ng Panginoon. Amen. DJ Me. So, paano mo na ngayon nasabi na may relasyon ka na dun sa na-experience mo na ganun? Ano mo nasabi? Ay, may relasyon na talaga ako sa Panginoon kasi. Paano? Ayan. Siguro po yung realization din na hindi mo man kontrolado. Kasi ako po ay, medyo mahilig po ako sa mga plano, ganyan. Mahilig po ako na mga plano ng mga bagay-bagay. And minsan po pag hindi nasusunod yung mga plano natin, diba, na-frustrate tayo kasi parang we want to be in control. Pero nung na-experience ko po yun, syempre hindi po yun kasama sa plano ko. Hindi po yun kasama sa plano ko. Syempre sino naman po bang may gustong magkasakit. Pero na-realize ko po or tinuruan po ko ng Panginoon na i-surrender talaga sa Kanya na may mga bagay na hindi ka kayang i-control this. So ito yung mga bagay na dapat i-give mo sa akin, i-surrender mo sa akin. Let me take control of it. Parang ganun yung tinuro sa akin ng Panginoon. Wow. And yun, hindi po perfect yung aking pong journey. Even today, marami po akong pagkukulang sa Panginoon. Pero ang Panginoon po ay yung relationship sa Kanya ay parang nagpa-progress siya na laging maraming matututunan. At yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi hindi natatapos yung kabutihan niya or hindi natatapos yung
yung grace ng Panginoon sa mga pagkukulang mo, sa pinagdaanan mo. Parang every step of the way, nandyan yung biyaya ng Panginoon. At parang lagi niya po ako tinuturuan na ako yung may control. Parang ganun. Wow. Praise the Lord. Amen. Ako, DJ Mino, for sure, may mga nakikinig sa atin na maybe mga pinagdadaan ng sakit o may mga pinagdadaan ng problema or heartbreaks ngayon, ay nawa yung sitwasyon nyo na yan ay maging daan para mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. And sabi ko nga kanina, DJ Mino, na wag na nating hintayin na may mangyari pang masama, trahedya, o malalang sakit sa atin bago pa natin maisipan na bumalik sa Panginoon. Pero minsan talaga, DJ Mino, sometimes people needs to learn the hard way. Yung hindi ka madala sa isang sa isang palo, kailangan hindi binibigay ng Panginoon pero pinapahintulot niya hindi para saktan tayo kundi para iligtas talaga tayo. Amen po. Kagaya nung nangyari kay Ate Des. Ate Des, after all those experiences, realizations sa life mo, yung mga pagbabagong ginawa ng Panginoon sa life mo, ano na yung naging commitment mo sa Panginoon ngayon? Yan, yung nabanggit ko rin po kanina na kinumit ko po talaga sa Panginoon na, Lord, gamitin niyo ako in any way possible. So, sa church po namin, parang lahat ng pwede kong itulong, lahat ng pwedeng, yung kaya ng kamay ko, kaya ng utak ko, gusto ko po talagang i-offer sa Panginoon sa gawain. And, ayan, parang mabuti po ang Panginoon kasi nag-open siya ng mga doors, ng mga opportunities. At meron po akong commitment sa sarili ko or sa Panginoon din na kapag na-invite ako or na-ask ako na magkaroon ng part ng ganito, magkumanta or mag-speak or kahit ano na pwedeng gawin, kahit behind the scene, kahit background ka lang, basta galing sa Panginoon, mag-yes ako. And pinagpipray ko po talaga every opportunity na ibinibigay ng Panginoon. Kanina nga po, habang nagpe-prepare ako, parang nagda-doubt ako sa sarili ko na, Lord, may mga matututunan ba sila sa akin sa mga sasabihin ko? Pero niremind po ako ng Panginoon na, hindi mo to story, Des, kundi story to kung paano ka naging mabuti sa buhay mo. Yes. Amen. Tsaka, Ate Des, meron kasi talagang pagkakataon na meron naman talagang mga batang lumaking mabait kasi naging tradisyon nila or naging gawi nila na mag-worship, 'di ba, mag-ministry sa Panginoon na akala nila talaga na may relationship sila sa Panginoon. Yun pala ay wala. Pero sa kabutihan ng Panginoon, syempre naman, hindi naman tayo pinababayaan ng Panginoon. Basta tayo ay patuloy lang na sumusunod sa Kanya, ay ililigtas tayo sa kahit anumang paraan. Kaya purihin ng Panginoon, Ate Des, sa kwento mo na kahit mabuti ka, di ba? Sabi mo kahit mabait ka, di ba? Hindi exempted sa pagsubok. Yes, hindi exempted. Tsaka naalala ko, DJ Rack, meron kasi kaming Bible study actually, ipopromote ko po, meron kaming 28-day Bible study series. Kasama ko po si Ate Des. The online po sa Zoom. Kung gusto niyo po umattend, ay i-PM niyo lang po ako. Ay kagabi ay ang topic po namin ay Diyos Ama. Ang Diyos Ama talaga ay mapagmahal, di ba? Iniibig tayo. Pero kapag tayo ay nasa posisyon na hindi na tayo gumagawa ng tama, syempre may pagpalo na ginagawa ang Panginoon sa atin kasi mahal niya tayo. Pero hindi dahil galit ang Panginoon sa atin, kundi dahil mahal niya tayo at gusto niyang iligtas tayo sa anumang sitwasyon na hindi maganda na meron tayo. Kaya mga kaibigan, mga taga-subaybay, tandaan nyo, may Diyos Ama na nagmamahal sa atin. Ano man ang pinagdadaanan natin, ano man ang pagsubok natin, andyan ang Diyos Ama na lagi para sa atin. DJ Rack. Amen. Thank you so much, no, Ate Des. At bago po natin ipagpatuloy ang ating pong kwentuhan, atin muna pong mapapakinggan ang isang napakagandang awiting may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban.
may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin, gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos nangako, siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. May awa din ang langit, lahat sa wakas. May pag-asa, babaguhin niya lahat sa wakas. Babaguhin niya lahat sa wakas. And that song is Sa Wakas by The Bereans. Nandito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po yung kakwentuhan, DJ Rack. At ako pa rin po, si DJ Mary Me. Bati muna tayo, DJ Rack. Yes, gusto ko lang din pong batiin ang mga missionary from AWR-CDE dito sa Silang, Cavite. Unahin ko na si Crystal at si Camille na nanonood nakikinig ngayon. Sabi niya dito, may comment siya. Sabi niya, thank you for having such an inspiring guest on your live. The story shared was truly encouraging and uplifting. Wow. May God continue to bless you, your co-host, your guests, and this program as it continues to inspire and touch many lives. May God richly bless your ministry as you share hope and encouragement with others. Amen. Thank you so much, Crystal, for sharing that wonderful reflection. At kay Ma'am Ria Tablit, sabi niya, good evening, watching from Quezon City. Done sharing. Aba, thank you po for sharing, Ma'am Ria. DJ Me. At kay Brother Eman Quinto, good evening po. Sorry sis Des, hindi kami nakasama ngayon. So meron pala kayong usapan dapat ha. Oo Okay. nga. Sino pa? Ayan, Ma'am Teresita Galapon, amen po. At kay Ma'am Lori Oyrada, amen po sa atin. Yes. So ngayon, DJ Minob, of course, bago tayo magtapos, may mga konting tanong pa tayo kay Ate Des. Sa Ate Des, para sa'yo, after those experiences, those roller coaster journey, sino na si Ate Des ba after niya na ma-encounter yung Panginoon sa kanyang buhay? Ayan. Ako na yung desk na laging nagpapacheck up. Sa office po namin, parang kilala nila ako na na lahat ng pwedeng gawing laboratory ginagawa. So, ako po ay very passionate. Like, kung kilala niyo po ko, pag tinanong niyo po ko about sa blood chem, bibigyan ko po kayo ng ng listahan ng saan kayo pwede magpa-blood chem, magkano yan, anong pwedeng gawin, ganyan. Pero hindi ka naman nurse. o Hindi doktor. naman po. Pero
So, kahit sa family or sa mga taong mahal ko sa buhay, lagi ko po silang in-encourage na magpa-check up kayo, ganyan. Kasi hindi na tayo bumabata. So, lalo na sa mga kinakain natin. And ayokong gayahin nila yung same mistake na ginawa ko. Kasi ang daming nangyari or pwedeng mangyari sa loob ng isang taon. So, kung hindi natin naalagaan yung sarili natin, lalo pat gusto natin maglingkod sa Panginoon, paano tayo magiging equipped, paano tayo magiging available kung hindi maayos yung kalagayan natin physically. And also po, kagaya po ng binanggit ko kanina, hindi naman po perfect, pero ako na yung na nag-strive or pinipilit na piliin na mag-surrender sa Panginoon palagi. So, hindi po madali yun kasi marami po kong gustong gawin sa buhay at marami po kong mga pangarap. So, kapag hindi yun na-align or hindi yun yung nangyayari, yung plano ko versus sa mga nangyayari sa buhay ko, mahirap po yun sa akin personally. Nakaka-frustrate, pero tinuturuan ako ng Panginoon na mag-surrender sa Kanya. Yan. Amen. DJ Rock, ibig sabihin, no, yung pag-surrender, kailangan mo din talagang piliin, no? Oo. Intentional din, no? Intentional na Yeah, it's a choice talaga. It's a decision, kumbaga. decision, oo. Oo, pero sabi nga 'di ba, every time na ang dali lang niyang sabihin surrender mo, isuko mo sa Panginoon. Totoo po. But every surrender, kailangan mo talagang bitawan yung mga dapat mong bitawan. Na alam nating hindi madaling bitawan talaga, Oo. DJ Mino. At lalo na yung gusto pang ipabitaw sa iyo ng Panginoon is yung mga bagay that you really love the most o yung akala mong mahalaga, yung akala mong yun yung nagpapasaya sa iyo, pero yung pala yung mga bagay na nagpapabigat sa journey mo bilang isang Kristiyano. DJ Me. Tsaka DJ Rock, doon na talaga lalabas yung tiwala, no? Yung pagtitiwala sa Panginoon at yung faith. Yung faith hindi mo nakikita. Pero dahil may Totoo. faith ka, di ba? Na talagang pag nag-surrender ka, ano man ang result, maging hindi man o maganda sa paningin mo. Pero kung may tiwala ka sa Panginoon at mananampalataya ka, lahat ng resulta ng iyong desisyon ay ayon sa kalooban ng Diyos at para sa ikabubuti mo. Di ba, DJ Rock? Amen. Ang ganda. Oo nga. Gusto lang din namin malaman na, Ate Des, like, may mga future plans ka ba so far? Ako po kasi ngayon ay nag-aaral po ako. Anong- Kanina sabi mo kasi nag-work ka sa government. Binanggit. Oo. Nag-aaral po ako. So, habang nag-work po ako, ay nag-aaral ako. So, ang plano ko po talaga, once na makatapos ako sa pag-aaral po na yun, ay mas magamit ako sa gawain ng Panginoon gamit yung pinag-aralan ko po na yun. So, Mukhang secret yun, ha? Kasi pinag-aaralan lang yung sinasabi mo, no? yeah, po. Mukhang masusurprise po tayo ni Ate Del. Feeling ko may doon, may connection yun doon sa mga pagiging hilig niya na alam, sabi nga niya kanina, yung pag-usapang mga blood chem, alam niya na yung tungkol sa mga blood. Oo, Oo, mamaya. may connection doon. Abangan po natin yung graduation niya, di ba? Oo nga. Pero so far, like, plans sa ministry or sa... Ilang taon ka na nga na-mention mo? 32 po. 32, pero so far ba, isasama ba sa plano mo is yung magkaroon ka din ng sarili mong family in the future? Hindi ko po alam. Pero, ayan, hindi ko po alam. Marami pa po akong ginagawa. Pero hindi naman Sobrang close yung busy. heart mo. Hindi close. No. Open naman. Okay. Kung open. ano po yung Nice. bigay. Kung sino ang ibigay. Ano kung ano? Hayop pa. Baka bigay daga. Hindi naman. Talagang, I believe na talagang alam ng Panginoon yung dinidesire din ng puso mo. And it's also a calling, di ba, DJ? Hindi din Yes siya po, talaga calling. basta-basta. Yes. And I think talagang pine-prepare ka talaga physically, mentally, emotionally, and spiritually bago ka talaga pumasok sa ganung bagay. And nakakatuwa lang din, may mga nagko-comment dito, DJ Sige. Mino. Ayan, sabi nga dito ni Sir Herman Marasigan, sabi niya, naging conscious na si Sister Des. Totoo talaga, ikaw ba naman magkasakit at talagang, di ba, nakakatakot, di ba, parang 1 year yung lumipas tapos sabihin sa'yo ng doktor, major operation na agad, di ba? So talagang, kumbaga, naging lesson learned din to na mas alagaan yung ating sarili at ating pong mga katawan. At sabi nga dito ni Kapagla Umuweng, shout out po, watching from Saudi Arabia. Wow, hello po sa mga taga-Saudi. Kanina ay watching from Australia, ngayon naman Saudi. International At po.
Yes, at sabi din niya kapag laumeng nice song po, sister. Yes, yan po ay title po ay Sa Wakas by the Bereans po. DJ, may baka may nakikita ka dyan? Pinatay ko na yung cellphone. Ayan. Sige, unahan ko to si Sir Marlon Magsayo. Sabi niya, Ayan. Amen. At kay Julito Pedro, Amen din po. I believe na nabibless talaga yung ating mga ka-TikTok DJ Misa kwento na kanilang napapakinggan. Ate Des, ito Yes. talaga yung ayaw namin na yung pagtatapos, pero kailangan nating magtapos. Oo. Pero bago tayo magtapos, ano yung gusto mong ipabaon sa ating mga ka-TikTok na nakikinig ngayon? Siguro po yung journey ko nung ako po ay may sakit and hanggang sa gumaling po ako. Nare-remind po ako ng Panginoon dito sa 2 Corinthians 4 verse 17. Sabi po dyan, "For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory." So yung that time, yung pinagdadaanan ko, or even sa mga nakikinig sa atin po ngayon, or yung mga malapit sa buhay natin, or sa atin po ngayon sa ngayon, kung meron man po tayong pinagdaraanan, light affliction lang po yan. And hindi lamang po yun, it is but for a moment, sabi po dito sa 2 Corinthians. So, hindi po siya magtatagal, hindi po siya forever nandyan, matatapos po yan. At lahat ng yan daw po, sabi po dito, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. So, kumbaga, lahat ng superlative ay nandito na, far more exceeding pa and eternal weight of glory. So, kung ano man yung mga pinagdaraanan natin, lahat po yan ay, in the end, ay magbibigay ng glory sa Panginoon and magiging blessing po sa atin. And also po, dadagdag ko lang po, yung favorite ko pong sinulat or passage po from Ellen White. Sabi po dito, "We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history." So, kapag po ako ay meron po kong mga pinagdaraanan, lagi ko lang po sinasabi na, mas matindi pa yung napagdaanan ko dati. Kumbaga, tinulungan ako ng Panginoon doon, tutulungan niya pa rin ako ngayon dito. So, every check-up ko po, kahit ilang turok pa yan, ilang ultrasound pa yan, lagi kong naiisip, mas masakit yung operation ko, parang ganyan. So, kung gaano siya naging faithful before, ganon din siya magiging faithful sa akin ngayon. Yan. Amen. Ikaw, DJ Me, ano yung naging baon mo sa kwento ni Ate Des? Naalala ko lang dun sa pabaon niya na yung mga turok, yung mga ganyan. Ako naman, pag nasasaktan ako, ang naalala ko, pag nasasaktan ako, ay mas masakit yung naranasan ng Panginoon sa krus. Amen po, Diba? totoo din. Kaya simple lang tong pagturok sa akin, yung sakit, kahit umiiyak na ako, pero mas masakit yung ipinako sa krus na wala namang kasalanan, di ba? Grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin, ni Jesucristo, na sinacrifice yung buhay niya, paalang-alang na mailigtas tayo at magkaroon tayo ng chance makarating sa langit. Yun ay kung magtitiwala tayo sa Kanya. Pero ang pabaon ko po ay ito. Di pala yun no? Ayan. Kung sa tingin po natin na okay na ang lahat, mayaman tayo, masaya tayo, matalino tayo, mag-ingat po tayo. Kasi sinasabi ko po sa inyo, kahit nasa iyo na ang lahat ng kayamanan sa mundo, lahat ng kasikatan, lahat ng katalinuhan, kung wala ang Panginoon, lahat po yan ay walang kwenta. Diba? Napaka-importante na meron tayong relasyon sa Panginoon. Pero paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos? Paano? Parang ganito po yan. Kung meron kang crush. Yung crush mo, di ba, gusto mo lagi nakikita. Tama? Diba? Gusto mo siyang makausap. Gusto mo siyang kilalanin ng maigi, di ba? Bibigyan mo siya ng time. Mag-spend ka ng money. Gagastos ka talaga para sa kanya kasi gusto mo siya, di ba? At gusto mo lahat ng gagawin niya ay gagawin mo din. At lahat ng utos niya ay gagawin mo kasi gusto mo siya at mahal mo siya. Parang ganun po. Kung magkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos, piliin nating lagi siyang tingnan, di ba? Hanap-hanapin natin siya. Gastusan natin siya. Bigyan natin siya ng time, di ba? At lahat ng gusto niya ay sundin natin. At samahan natin siya sa lahat ng gusto niya na gagawin natin dito sa mundong ito, nang sa ganon ay makarating din tayo sa langit at sama-sama tayo maging masaya kasama ni Jesus Christ. Ikaw naman, DJ Ra. Amen. Ako, natutunan ko sa kwento ni Ate Des, yung baon ko dito is, dito mo mas masasabi talaga na health is wealth. Pero yung wealth na hindi panandalian,
Kasi yung kalusugan natin, 'di ba sabi nga sa Biblia na ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu. So kung tayo ay mahina, tayo pinababayaan natin yung ating katawan, kumakain tayo ng kung anong mga gusto natin, umiinom tayo ng mga hindi dapat iniinom, ginagawa natin yung mga hindi dapat na ginagawa, paano pa tayo makakapaglingkod sa Panginoon? 'Di ba? We keep praying na, Lord, gusto kong mag-serve, gusto kong maglingkod sa iyong mga anak. Pero paano natin magagawa kung tayo mismo sinisira natin yung katawan natin, na puhunan natin, 'di ba? Na para maging masigla o maging kumbaga masigasig tayo sa gawain na ibinigay ng Panginoon. Kaya dito ko nakita sa kwento ni Ate Des kung paano niya ngayon inaalagaan yung kanyang katawan. Hindi para lang masabi niyang healthy siya, pero yung tumatak sa akin na sabi niya para mas lalo pang makapaglingkod sa Panginoon. And I believe sa mga taong may mga sakit din ngayon na gusto pa ding maglingkod, ay hindi pa rin naman po huli ang lahat sa inyo. Nawa yung sitwasyon nyo ay hindi maging hadlang sa inyo pong desire na maglingkod sa Panginoon, kundi yung sitwasyon po natin ay mas lalong maglapit sa atin sa Panginoon at mas lalong mag-increase yung ating kagustuhan na maglingkod pa sa Panginoon. May sakit man tayo o wala, mahina man tayo o malakas, matanda o bata, mayaman o mahirap, ano man po ang estado ninyo at kalagayan ninyo, hindi po yan hadlang para gawin ang gawain na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Kaya DJ Mi, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong pagsama sa akin tonight. At Ate Des, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Sa atin pong mga ka-TikTok na sumubaybay at sumama po sa atin, sabi nga ni Ma'am Ria Tablit, amen sa napakagandang testimony ni Ma'am. Thank you din po. At kay Ma'am Marilyn, si Ma Franca is watching, and Elijah, sabi niya, amen po, Ma'am Des. Mga ka-TikTok, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight, at patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday 8 p.m. dito lamang sa 89.1 FM, at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, ito po si DJ Mary Me na nagsasabing, Mary Me mang pagsubok sa buhay, tandaan mo, andiyan ang Diyos lagi para sa iyo. At ako naman po si DJ Rock na nagpapaalalang kinood man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.